Good morning. Good morning. Ay, good. Good evening po sa mga nilasalan. Pwede ko ba, bigyan niyo naman po na isang magandang smile naman ng ating mga katabit. Sabihin niyo naman, good evening. I am glad that you are here. I am glad that you are here. Parang hindi naman po kayo masaya. Bigyan niyo naman po na masaya. Masaya po ba kayo nandiyan na yung mga katabi, no? Ayan. Pwede po ba, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Bigyan po ako sa baba, para po tayo ay magkakakulose. Yan. At sa mga nasa likodan po, pwede po ba request ko kayo na kayo po ay lumapit dito sa pauna? Ayan. Para po kung may mga kapatiran pa po tayo na paparating pa, so sila pa yung mag-occupy dyan. Ayan. So, praise God. So, currently po, ang ating pong Pastor Pao at ang ating Ate Ruthie, sila po ay nasa bansang Singapore. Doon po sila ngayon dahil may mga ilang missions po silang ginagawa doon. At katulad po natin, may simultaneously ginaganap doon na Thursday Encounter Night. Pwede po ba palakpakan natin ang Lord? Ayan. At patuloy po natin silang ipag-pray. Ano po? At sa mga susunod na activities doon, hindi ko na nalang ako gaganapin din doon ng Purity Conference. At syempre po, this coming Sunday service po, gagamitin din po mightily ang Lord para po pag-speak si Pastor Paul doon sa JA1 Church sa Singapore. Ayan. At again po, pwede po ba makita yung mga kamay ng ating mga first-timers? Ayan. Pwede po ba asiyahan po natin kayong tumayo? At syempre, ang ating mga EB leaders po, pwede ba natin silang bigyan ng warm welcome? Ayan! Praise God! Ayan. So again, welcome po. Ano po? So welcome sa una po sa JA1 Church at welcome din po sa ating AB family. At ako po ay natutuwa. Kayo po ba ay natutuwa na kahit tayo po ay ganito yung numbers, ako po ay naniniwala na ang Lord hindi tumitingin sa number. Because I believe that where there are 2 or 3 gathered in Jesus' name, ang kanya pong presensya ay bumababa sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Isa nga po palakas na palakpak? At yan. So, Kuya Kiel, ang ating pong slide. Yan. So tayo po mga young professionals ages 23 to 40 years old, ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil meron pong revival sa ating now generation. Sino po ito yung part na now generation? Ikaw at ako po yun. At tayo po ay biyaya ng Lord, may ginagawang matindi ang Lord sa generation na ito. Ano po? Hindi siya papayag na ikaw at ako ay hindi lalalim sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi siya papayag na mapag-iwanan ka ng generation na walang Jesus Christ. Amen? At hindi siya papayag na hindi ka niya kukuhanin sa anumang kadiliman na kinasasadlakan mo ngayon. At ang point dito is, mahal tayo ng Panginoon. Ano po? At ako po'y nagpapasalamat sa Lord kasi ngayong gabi, tumugon po tayo din sa invitation ng Lord. Yan! Praise God! Ano ba? Again po, ako po'y natutuwa dahil tayo po ngayong gabi ay tumugon tayo din sa invitation ng Lord na, anak, halika, I love you and I care for you. Amen po ba? Napakasweet. Ayan. And bago po tayo mag-start ng ating programming, I request everyone to stand. Ayan. So sisimulan po natin yung topic natin with a powerful declaration. So i-request ko po kayo na kayo po ay later ay humanap kayo ng 7 tao at ito po ang i-declare nyo sa kanya. Sasabihin mo sa kanya na bago matapos ang November, kailangan niyo po sa uluhin ito ha, medyo mahaba to. At ito na-declare mo sa kanya, bago matapos ang November, tatanggap ka ng himala, ng pagpapala, buhay na punong-puno ng overflowing fresh joy. Ayan, diba? Makahaba. Kailangan natin yan. Kasi ngayong gabi, kailangan tayo ma-excite sa gagawin ng Lord. Amen? Isa pa nga po. Isa pa
Bago matapos ang November, tatanggap ka ng malaga, pagpapala, and overflowing from the Lord. Ulit. Overflowing from the Lord. Bago matapos ang November, tatanggap ka ng malaga, pagpapala, overflowing fresh joy from the Lord. Amen. Madali-dali na. Bago matapos ang November, tatanggap ka ng himala, pagpapala, and overflowing fresh joy. Bago matapos ang November, tatanggap ka ng himala, pagpapala, and overflowing fresh from the Lord. O, buo yun. Hello. Bakit yung candy? Bakit yung candy? Ang gabi na yun. Dapat yun ka rin sa mami-mami. Sige po, nasa pagkakunan tayo nakaka-receive ng declaration. Amen? At talaga may nananampalataya tayo na yun ay magaganap. In Jesus' name. Can we give God the best clap of praise? Yan, maaari na po tayo. And tonight po, I will share the part 3 of our series for November about the overflowing fresh joy. So sabi po sa Isaiah 29 verse 19, ang ating pong November heart verse. Yan. Pwede po ba, dahil tayo naman po ay nandito lahat, sabay-sabay po nating basahin ito. So Isaiah 29 verse 19, the humble will be filled with fresh joy from the Lord. The poor will rejoice in the Holy One of Israel. Ayan. Sige po, can we just close our eyes, bow down our heads, and let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, in Jesus' name, I'm going to pass the Spirit. Lord, pangunahan niyo po ang gabing to. Holy Spirit, teach us. Give us an open heart and mind. And Lord, may we receive, Lord God, your purpose, your fresh and divine revelations, Lord God, sa buhay ng bawat isang nandito. And Lord, surprise us with overflowing fresh joy. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Amen. So, nakapuntuhan na po si Pastor Dexter kanina. Nasabi po niya, na-miss nila na makarating dito. Kaya, I will give an overview dun po sa part 1 and part 2 ng ating series about fresh joy. And in our part 1 and part 2, it was revealed to us that, joy is different from happiness. Yeah, sige po, next slide. Yeah. So sabi po dyan, happiness is an emotion. So damdamin lamang po ito. Ito ay temporary o pansamantala lamang at dependent sa kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. So nakasalalay po sa sitwasyon o sa resulta ng mga bagay na ating inaasahan. And next slide. At ang joy, it is experience within. So ito po ay nararanasan natin sa kaibuturan ng ating puso in God's presence at lasting. Bakit po naging lasting? Kasi kahit may pagsubok, ito po ay tayo nakakaranas ng joy kasi dependent po sa source. At sino yung source of joy? Walang iba kundi si Jesus. So nakasalalay ang ating joy sa kung sinong Diyos sa ating pong mga buhay. Sa tunay na source. Amen? And gaya pa rin na example ng pastor po natin last week, di ba po, sige sa akin na lamang po sarili, na kapag halimbawa tayo po ay nag-a-apply ng trabaho. So kapag tayo ay natanggap sa trabaho tapos yung sweldo natin worth 75,000 pesos, wow! Di ba? Kapag tayo ay natanggap, tayo po ay fresh joy! Di ba? Automatic tayo ay makakaramdam ng happiness. Default na po yun. So sino po dito hindi makakaramdam ng happiness na yun pag hindi ka ba? Pag ikaw ba naman ay natanggap sa ganong klase ng trabaho? Ano? Ayan. Di ba? Ang dami nag-aaral. So lahat masaya. Wala pong nalulungkot kapag na-receive natin yung bagay na ating inaasahan. But,
natanggap sa ganong klase ng trabaho, would I still be happy? Amen. Di ba? Sa atin, bilang tayo ay human, tayo ay nalulungkot. So, tayo ay hindi nagiging masaya. But for us, na may Jesus sa ating puso, and we understand that His Word is alive, and His promises are true, ano po, we still have that joy despite of our failures. Why? Because joy is knowing that God is with us and He is working for us. Amen po ba? Amen. Sabi po dun sa verse na binasa natin kanina, the humble will be filled with fresh joy from the Lord. And the poor will rejoice in the Holy One of Israel. And this joy na tinutukoy po dito, it is the joy of our faith. Yan, katulad ng mga bata ito, very joyful. Yan. It is the joy of our faith. It is experience brought by His salvation. Ano, kapag tayo ay maalala natin kung gaano kabuti ang Lord sa ating buhay, tayo ay andun na yung joy sa ating puso. Amen po ba? It is being free from sins and experiencing fullness in the presence of God. Ayan. So, hindi po ito yung joy, hindi po ito yung joy na nagawa ng emotions lang. Hindi po ito joy na nagdedepend sa good hair days, sa bad hair. Yes, Joshua. Tiga. Masaya mga bata nito. Yeah, hindi sa good hair day or bad hair day, hindi po dun lang. Because this joy, it is rooted. Okay lang po yan. Joy is rooted in what? It is rooted in something deeper. It is more than that. It is in what Jesus has already done for us. Amen po ba? Next slide po. Yeah, it is knowing that God is with us and He is working for us. Ito po yung joy na nararanasan mo kapag na-realize mo na ikaw at ako ay iniligtas ng ating Panginoon. Amen? Joy na galing dun sa katotohanan na, Lord, dapat ako yun eh. Dapat ako yung napapako dun sa cross eh. Pero you saved me. Amen? Amen. Lord, broken po ako. But you're restoring me. Amen. And for some, you will tell that, Lord, I am lost. But Lord, you found me. Kaya ikaw at ako nandito ka. Dahil ikaw ay pinaranas na sa'yo ng Lord yung joy na yun. Amen. Amen. Yung joy na yun po, iba po yung weight niya, iba yung bigat. Bakit po? Because it is not based in our performance. Hindi po sa lahat na ating kayang gawin, hindi sa mga nagawa nating mabuti. But it is based on Christ's finished work on the cross. Yan. Kaya kahit po tayo ay may pagsubok, tayo po ay nakakaranas ng peace. Kahit po tayo may challenges, meron po tayong nararamdaman na hope. At kahit may seasons ng uncertainty, may confidence pa rin po tayo. Kasi sa Lord po yun nanggagaling. Bakit po? Because your joy is anchored in His salvation. And we are filled with joy that is the fruit of the Holy Spirit. Diga po, yun inabanggit sa verse na ang joy po, it is one of the fruits of the Holy Spirit. At ako po ay naniniwala na si Holy Spirit lamang din po ang naghahambol sa atin. Amen. Amen. At ito pong joy na to, na binabanggit ko sa verse natin kanina, hindi po ito maipaliwanag. Ano po? Minsan dumadating na tayo, hindi na natin maipaliwanag eh. Hindi po ito matumbasan. And
And this joy is not just happiness na kaya pong i-offer sa atin ng sanlibutan. Yan. Next slide po. Yan. The sad reality po in this generation, sa atin po mga young professionals is this. Focus lang po tayo dun sa happiness. Dun sa temporary, dun po sa tangible, sa nahahawakan, sa nakikita po ng ating mga mata, dun sa mga positive results, at dun po sa mga bagay na buhay or nagiging result dahil sa ating sariling pagsisikap. Yan. Hindi na po yung iba nakafocus din sa true source of joy. Kaya minsan kapag ka nakaka-experience na ng pagsubok, ang tingin po sa Lord, kalaban na. Hindi na siya yung source of joy. Ang tingin na sa Lord, siya ay source of problems na, ng paghihirap, dahil ang thinking po ay pinaparusahan na ng Lord. Ayaw na sa atin ng Lord. Amen. But tonight po, the Lord wants to reveal to us that He is the true source of joy. Amen. Yan. Kaya ang question po tonight is, bakit nga po ba ang Lord ang true source of joy? Yan. Punta pa tayo dun sa point number 1. Point number 1, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Jesus gives the living water that truly satisfies. So ito pong point na ito ay nakita natin sa kwento ng Samaritan woman na na-encounter po si Jesus. So basahin po natin yung verses ng John chapter 4 verse 10 to 15. Yan, sabay-sabay po ulit tayo. 1, 2, 3, go. Verse 10. Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you the living water." Verse 11. Sabi ko dyan, "But sir," ito po ang nagsasabi na nito ay yung Samaritan woman. "But sir, you don't have a rope or bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water?" Nagtataka na ngayon yung Samaritan woman. Kasi dun sa encounter nila, ang scenario na yun ay si Lord ay nakaupo dun sa balon. Tapos ay may dumating na Samaritan woman. Tapos sila ay nagkaroon ng dialogue. At nagtataka siya ngayon. Saan po, ano ba yung living water na pinag-uusapan mo dito? Ano yung sinasabi na dyan? Saan na makukuha yan? And verse 12, sabi po dyan, "And besides, do you think you're greater than our ancestors Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoy?" So matagal na po yung balon doon, kaya yung Samaritan woman siya ay nagtataka, ano ba yung pinagsasasabi ng taong ito at ito yung ino-offer sa akin na living water? Saan naman niya kukuhain? At itong well na ito yung matagal na-enjoy na ito ng generations, tapos ngayon ano kayo paghahanapin mo? Paghahanapin mo ko ng bagong source? Ayan. And verse 13, Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again." Verse 14, "But those who drink the water I will give will never," sabihin nga po natin, never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Ayun, di ba po? Kaganda po noong sinabi ng Panginoon doon sa verse na yun na, ang mga tao daw po na mag-consume ng living water from the Lord will never be thirsty again. Pero hindi lang po kasi yun yung thirsty na talagang literal na uhaw. Amen po. Hindi ba naiintindihan ng Samaritan woman na hindi lang yung sinasabi at tinutukoy ng Lord? And the living water na tinutukoy dito ng Lord, it gives fullness o kapunuan. Ayan. Sabi po dyan, the living water gives us fullness. And this fullness produces true joy. Sino po yung gusto nun? Amen. Sino po yung gusto ng living water na yung mga kauhawan ng buhay mo,
isasatisfy ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi ko dyan, yung fullness na yun pala po, na once we ask for the Lord for that living water, may effect siya. Fullness, nakuquench yung ating thirst. At ano po yung fullness o kapunuan na yun na binabanggit sa atin? Yan. Next slide po. Yan. It is being satisfied, hindi kulang, hindi bitin. Yan. Tayo ay nagiging secured, may peace tayo, kahit na ang dami-dami ng bagyo ng ating buhay. May strength tayo pinalalakas ng Panginoon, kahit na pagod. Hindi ko po alam kung anong ang iba't ibang pagod na meron tayo. Pagod sa trabaho, pagod sa pamilya, pagod sa problema. But because of this fullness, tayo po ay lumalakas. Ito pong fullness na nare-receive natin is tayo ay nagiging complete. Yan, buo ang puso kahit na tayo ay may pinagdadaanan. At ito po ay tayo ay may nararanasan na overflow. Amen. Sino po yung gusto nun? Yung overflow. Yung hindi ka nag-ooperate sa sa tira-tira lang. Sa tira-tirang stress, sa tira-tirang blessing, sa tira-tirang Bakit mo itanggalan? sa tira-tirang pagpapatawad. Because we are more than enough. Amen. Ayan. Everything in this world leaves us thirsty. Ano po yun? For example, tayo po ay seek ng more because we feel that we are less. Bakit? Nakatingin tayo sa kapwa nakatingin tayo sa iba For example, success. Sa ating pong trabaho, sa pera na kung anong meron tayo sa ating mga banks. No? Dahil yung iba, kahit may millions na sa bank, no? They will compromise their health, they will compromise their relationship with their families, with the people around them, just to pursue and pursue and pursue. Walang katapusan, walang kapagurang pag-pursue ng mga material na bagay. And sa relationships, some of the people sa ating generation, they seek for what? For attention. Yan, di ba? Dun sa mga walang partner sa buhay, they keep on seeking for attention from other people because they feel less without what? Without a partner. Di ba? Kaya ano nangyayari? Pasok ng pasok sa wrong relationships, pasok ng pasok sa mga immoralities, namumuhay sa kasalanan, because hindi natatagpuan dun yung satisfaction sa buhay, no? They seek for attention, for validation, for approval from other people. Ayan. And for others naman, yung lack of contentment or unfaithfulness sa mga partners. Para naman po din sa ating mga relationships, sa may mga asawa. Yeah. And the next example is sa ating po mga achievements. Madalas po kasi yung ating tayo hindi mo pa maiiwasan yung tayo ay nakatingin sa iba. Pero tayo ay ina-awaken ng Lord na hindi yung kulang sa atin, hindi yun ang magpapalungkot sa atin. Amen po ba? Kunwari yung may bahay na yung isa may bahay na, tapos ikaw, wala, tapos yung isa, katrabaho mo, manager na, tapos ikaw ngayon, naghahanap ka pa lang ng work. Diga po. At yun, sinasample din po sa atin ni Pastor Rao na yung bicycle story. Yung nakabike lang yung isang lalaki, tapos nakatingin sa may sasakyan, tapos yung may sasakyan, baon naman po sa utang, diga. Tapos yung may sasakyan, siya naman nakatingin dun sa nakabicycle lang kasi walang pinoproblema. Amen? So, tonight, I want you to know that Jesus alone gives the living water that truly satisfies.
Pwede po ba yung next verse? Sabi po sa Colossians chapter 2, verse 9 to 10. Sabay-sabay po ulit natin banggitin. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Doon po sa sinasabi ng Lord kanina, Jesus is speaking of the Holy Spirit, the living water who fills and refreshes our hearts so that we will never thirst again. And because we have the Holy Spirit within us, dahil po nasa sa ating puso na ang banal na Espiritu, kahit po mangyari man o hindi yung ninanais natin, andun po tayo sa fullness ng Lord, tayo po ay buo pa rin. Na-experience po natin yung fullness. And dahil po tayo ay may fullness, there is no lacking. Sabihin mo dyan sa katabi mo, wala kang kulang. You are in a position of victory. Yan. Next slide po. Yan. Sabi dyan, mangyari ka o hindi ang gusto natin, tayo ay buo pa rin. At kanina, in-introduce ni Jesus yung living water. Yung gaya ng mga po na sinabi ko kanina, it is the living water that satisfies our soul forever. Hindi temporary. Lasting. Ayan. Sabi niya kanina dun sa verse, He says, if you knew the gift of God, you would have asked Him and He would have given you the living water. Pero, kanina nga po, gaya ng sinabi ko nung una, hindi naman yun naintindihan ng yung Samaritan woman Akala niya yung literal na water lamang. Pero, gusto ko pala natin na hindi po yun yung literal na tubig lang na ating iniinom. Ano po? At tinutukoy po ni Jesus na gustong ma-receive nung Samaritan woman is si Holy Spirit who fills and refreshes our hearts so that we will never thirst again. So next slide po. Yan. So point number 2. Jesus delivers grace intended for you and He is intentional in doing it for you. Bago po kasi ma-encounter ni Jesus yung Samaritan woman, doon po sa well, meron po mga previous verses po doon. At may story. So basahin po natin yung next slide. So, sa verse 1 po, Jesus knew that the Pharisees had heard that He was baptizing and making more disciples than John. So, nung mga panahon na yun po ay nakikilala na si Jesus. Dahil siya ay nagkakaroon na ng mga followers. Verse 2, though Jesus Himself didn't baptize them, His disciples did. So, He left Judea and returned to Galilee. Verse 3, He had to go through Samaria on the way, and eventually he came to the Samaritan village of Sychar near the field that Jacob gave to his son Joseph. So during that time nga po, nakikilala na si Jesus kaysa po kay John the Baptist kasi nga marami na siyang followers. So napansin na nga po yung mga Pariseo o yung mga high priests, yung mga religious leaders po ng panahon iyon. At dahil po doon ay si Jesus hindi pa siguro niya parang alam niya na hindi pa niya time yung confrontation na para siya yung madakip, para siya yung interrogate. Kaya ano nangyari? Siya po ay pumunta sa lugar na Galilee. Yan. Pero imbis po natahakin niya yung usual route from Judea papunta sa Galilee, hindi po siya dumaan dun sa route na iyon. Kasi imbis po natahakan niya yung usual route na mas mahabang daan para iwasan ang Samaria, pinili niya po na dun siya mismo dumaan. Yung direct route po sa Judea to, papunta sa Galilee yun. 70 miles po yun. So almost 2.5 days po siguro siya kung lalakarin. Pero karamihan po sa mga Jews, yun po yung pinakamalapit
po sa isa pang daan, dun sa mas malayo. Ang pinipili nila, yung mas mainit, yung mas mahirap na desert road, mula Jerusalem, papuntang Jericho, paakyat ng Jordan Valley. Bakit po? Dahil umiiwas sila sa mga Samaritans. Gusto po nila maglakad ng doble ang layo, mas mainit, mas discomfort, basta hindi lang po sila dun dadaan sa Samaria. Pero ang ano po yung ginawa ng Lord, dun po siya sa daan na yun, sa Samaria po siya dumaan. Hindi po niya iniwasan yung lugar na iyon. Hindi niya po pinili yung lugar na yun dahil yun po yung mas malapit. Kasi geographically yun nga yung mas malapit. Pero hindi po yun yung reason kung bakit siya pumunta or dumaan sa lugar na iyon. Kundi, alam po niya na siya ay may divine purpose. Sabihin niyo po sa inyong katabi, divine purpose. Divine purpose. Kasi alam po ni Lord na merong isang babae na kailangan siyang makatagpo. At gusto kong sabihin sa inyo na ganon ka-intentional si Lord para bigyan tayo ng praise. Let me give God the best praise. At ito pong grace na to, ito po yung God's unearned, unconditional favor towards us. At ito po yung pag-ibig niya na pilit na tayo'y inaabot. Kahit na tayo ay nag-fall short, kahit na tayo ay may kulang sa ating pagsamba, kahit despite na tayo ay napakaraming kasalanan, still, andun yung grace ng Lord para ikaw at ako ay kanyang maabot. So, yun, we fall short, hindi po tayo deserving dun sa God's favor and grace kasi nga po, alam natin na tayo ay nagkakamali, tayo ay may mga pagkakasala, may setbacks, may shortcomings, may unfaithfulness tayo. Ang Lord, napaka-faithful sa atin, but we have that unfaithfulness to Him. Pero dahil sa grace ng Lord, tayo ay may new hope. At ang hope na ito po ang nagbibigay sa atin ng confidence to start anew with joy and gladness. Next verse po. Yan. Tayo po ay nakakapag-start anew with joy and gladness. Bakit po? Because we have that confidence to start anew with joy and gladness dahil ngayon kasama na natin ang Panginoon. Na kahit na tayo may pinagdadaan ng trials, problema, kahit anong nangyayari, we still stand in our identity that God values us. Hindi na tayo nakatingin sa kung anong tingin ng iba sa atin. Doon na tayo nagpo-focus sa kung ano ang value natin sa Panginoon. Amen. Na mahalaga na po tayo, hindi po sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng ating Panginoon. And what? It gives us joy. Amen? Ayan. At ang Lord, hindi po siya namimili ng tao na pagbibigyan niya ng grace. Gaya nga po nung ginawa niya doon sa Samaritan woman. Hindi siya umiwas sa makasalanan, sa hopeless, sa nangangailangan ng love, ng care, at validation. At kung ikaw yun, kung isa ka sa mga tao yan, pwede po bang palakpakan mo ang Panginoon? So next slide po. Mama, mag-clap ako. Yan. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Sabay-sabay po natin ulit basahin. 1, 2, 3, go! To start anew with joy and gladness. Parang, Kuya Kid, hindi pala ito sa Maaga. Napabasa. next slide. Kasi pasunurin. Ano pa? Yan din po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Para mabilis. Pabaliktad. Meron. Back po, Kuya Kid. Meron. Yan! Praise God. So, yan. Sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, go. But God is so rich in mercy, and He loves us so much, that even though we are dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ Jesus from the dead. And it is only by God's grace that you have been saved.
Grabe po ang grace ng Panginoon. Palakpakan po natin. So yung grace na yun po, next verse, next slide kayo, it means God comes to you even when you can come to Him. Kasi minsan tayo ay nahihiya tayong lumapit sa Panginoon. But this is grace. It means Jesus is not giving up on you. Palagi tayong may pag-asa. Palagi tayong may opportunity na magpabago sa Panginoon. Amen. And next slide. He intentionally goes where grace is needed the most. Kasi kung tutusin hindi naman ang Lord nung time na yun, pwede ibang ruta na kanyang puntahan. Pwede doon siya sa long cut, kasi yun naman yung usual na dinadaanan. Pero hindi niya yan ginawa. Because He is intentional para abutin yung Samaritan woman at nang ma-experience ng taong yun, yung kanyang grace. Amen. Next point, and the last. Jesus answers our needs and meets us in our emptiness. Yan. Basahin po natin yung next verses. Jacob's 1 to 3, go. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Next slide. Soon, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at that time because his disciples had gone into the village to buy some food. And verse 9, the woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with the Samaritans, and she said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" So, noong time na yun po, si Jesus siya po ay galing sa mahabang paglalakbay. At gaya nga po nung kanina sa ating illustration, wala pala tayo mga pictures. Yun, siya ay naupo sa tabi ng balon, siya ay pagod na pagod, katirika ng init, ano po. At yung tanan, maaari, very draining, nakakauhaw. At dito po makikita natin na siya ay naging kagaya din natin. Na siya ay napapagod, siya ay nauuhaw, siya ay nanghina. Pero kahit po sa kanyang weakness, may ginawa pa rin siyang misyon para magpaabot ng grace. Kahit pagod po siya, hindi po siya tumigil sa paabot ng kanyang pagmamahal. At yun nga po, then the Samaritan woman came, mag-isa, at sa oras po na yun, walang taong lumalabas kasi nga mainit, maaaring mainit. Bakit? Kasi po yung Samaritan woman siya ay meron siyang parang meron din siyang sarili niyang story. At kung mababasa po natin yung mga following verses pa, doon in-expose ni Lord yung mga sins ng Samaritan woman. Siya po ay isang sinner. Maaari po siya ay isang outcast. Maaari po siya ay rejected o tinakbuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya, ayaw sa kanya, o siya ay may matinding pinagdadaanan. Pero hindi po siya tinakbuhan ng Panginoong Jesus. At siya pa, ang Panginoong Jesus pa po mismo, ang unang kumausap at sinabi niya, sabi niya kanina dun sa verse, "Give me water to drink." At dun po sa simple request na yun po ng ating Panginoon, hindi lang po yun simpleng request, may napakatinding impact po ng ginawang yun ng Panginoon during that time. Binasag niya po yung barrier na nung time na yun, hindi pwedeng ang Samaritan ay makipag-usap sa Diyos kasi nga sila ay may conflict during that time. Tapos ang guro, dahil si Jesus siya isang rabbi, hindi rin siya pwedeng makipag-usap sa isang babae publicly. Kahit po sa mga babae. Yan. Tapos yung Samaritan woman, siya ay makasalanan. Ano po, siya ay Diyos, tapos siya ay makikipag-usap sa makasalanan. But Jesus still talked to her. Bakit po? Because grace doesn't avoid the broken. Grace runs
to the broken. And that grace crosses every barrier, gaya po ng ginawa ng Panginoon, just to reach you and me. Amen. Amen. At ako po ay naniniwala na wala pong pader na hindi kayang tawirin ng ating Panginoong Jesus para po ay tayo ay kanyang ma-reach out. Amen. Kahit po ano yung pinagdadaanan natin, kahit gaano kabigat ang nakaraan natin, kahit gaano ka nauubos o napapagod, Jesus is very, very willing to sit at our well. Sa lugar ng ating pain, ng ating struggles, sa lugar ng ating hiya, ng ating shame, ng ating guilt, sa lugar po ng ating kapaguran, just to meet you and me, at para po siya ay magbuhos ng grace sa ating mga buhay. Sabi po sa John chapter 7, verse 37 to 38, basahin po ulit natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, "Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from His heart." Sino po yung gusto maranasan niya? Pwede po ba pumalakpak ang gusto maranasan? Si Lord po, He personally responds kapag tayo po dinadala natin sa Kanya yung ating mga problema, yung ating mga kauhawan, yung ating mga questions sa buhay, yung ating mga pinagdadaanan. And Jesus draws near when our hearts are what? Kapag tayo ay empty, tayo ay hurting, tayo ay crushed in spirit. At ako po'y naniniwala na hindi siya natatakot sa brokenness natin. Hindi siya lumalayo kapag tayo ay empty. At in fact, doon po siya madalas nagpapakita. Doon po natin siya mas nararamdaman. Kapag ubus ka na sa pamilya mo, siya yung fullness. Kapag pagod na tayo sa ating trabaho, siya po ang source ng ating rest. Kapag tayo ay hindi na natin, sinasabi natin sa Lord, Lord, hindi ko na kaya, hindi ko na po alam ang gagawin ko, hindi ko na Lord kaya, siya ang ating strength. And Jesus, He is aware of our every need. Nauna na siyang nakakaalam ng ating pangangailangan bago pa po tayo nagsabi. And He meets us with compassion. At hindi na po siya naghihintay na tayo ay maging okay bago po tayo lapitan. Siya mismo ang lumalapit gaya ng ginawa niya doon sa Samaritan woman. Alam ng Lord na nakailangan siyang katagpuin ng Panginoon sa lugar na iyon. Amen? Jesus personally meets us in our emptiness. He intentionally pursues us with grace. Kasi before, tinuturo po sa atin sa mga previous nating series, we are taught of being intentional sa paglapit natin sa Panginoon. But this is the perfect example that Jesus is intentional in you and in me din. Yun yung gusto natin ma-realize na unang naging intentional ang Lord sa atin bago pa tayo maging intentional sa Kanya. Siya yung perfect example. Kasi before talaga yun nga tinuturo sa atin na dapat tayo ay maging intentional sa paglapit natin sa Panginoon. Dapat hindi tayo ganito, dapat tayo ganyan. Pero gusto ng Lord na malaman natin na siya unang-una, intentional siya sa buhay mo at sa buhay ko. And now po, how are we going to experience that overflowing fresh joy from the Lord? Yan. Si Jesus, siya po yung nagsasatisfy ng deepest needs natin. Marami na po tayong sinubukang bagay, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya, ang dami nating sources of joy. Pero hindi pala yung joy. Source of happiness lamang pala. Yung career, yung achievements, yung relationships, yung material things, pero hindi po yun nakakapag-satisfy. None of them can feel the deepest thirst of our hearts. And only Jesus can do that. Amen? He gives us that living water, the water that refreshes the
joy po natin ngayon, tayo nasa point ng ating joy ay na-share. Kung ang ating pong puso, sa palagay po natin may dryness sa tayo nararamdaman sa ating puso. Kapag po tayo ay nakakaranas ng emptiness sa ating buhay, may void na gusto nating ma-feel, yung reason kung bakit tayo hanap for more. This is the gentle reminder, that true joy is not a fleeting feeling. Hindi po ito saya na dumadaan lang. Hindi po ito yung reward na binibigay kapag successful ka. True joy is not found in season, success, or situation. True joy is found in Jesus Christ. Amen. Amen. At the moment po na ma-encounter natin si Jesus Christ, something is happening inside us. May nabubuhay po na bagong joy. Hindi po gawa-gawa, hindi pilit, hindi dahil maganda lang yung nangyayari sa buhay natin, kundi dahil totoo at buhay si Jesus Christ na gumagawa sa ating mga buhay. Amen. At yung joy na nararanasan natin na yun, it is filled with personal satisfaction na kahit hindi perfect yung ating situation, alam natin na sapat na si Jesus Christ. It is joy filled with peace, kapayapaan na kahit, gaya po nung sinabi natin sa fullness, kapayapaan na kahit na may bagyo, kahit may problema, steady ang puso natin. Ang puso natin punong-puno ng kagalakan. Dahil kahit na simple lang yung meron ka, puno pa rin tayo. At yan. Kapag naranasan natin yung fresh joy na galing sa Lord, hindi ito nag-i-stay lang sa loob. Ito po ay nagkakaroon ng outward effect. Hindi po ito joy na itinatago. Nagkakaroon tayo ng overflowing joy. This kind of joy that overflows na externally ay atin din naiiparana sa iba. Para po siyang bukal o spring na hindi natin alam kung saan nanggagaling, pero tuloy-tuloy po yung pag-agos. Ganyan po yung joy ng taong babad kay Jesus. Amen? At yan. It flows outward. Naaapektuhan na po yung ating relationship sa ibang tao. Mas nagiging patient tayo, mas nagiging forgiving. Ano po? Naaapektuhan na yung ating service kay Lord. Mas nagiging handa ka ng tumulong sa iba. Mas handa ka ng magbigay ng love, ng care, ng concern. Mas handa ka ng mag-serve, mag-reach out. At naaapektuhan na din yung way ng ating pananalita. Mas nagiging sensitive na tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Mas nagiging source of encouragement na tayo sa iba. Amen? At ito po yung 2 keys na paano po natin ma-experience yung overflowing joy. Number 1, acknowledge the Holy Spirit in our lives and let Him lead. Yan. Bakit po? Kasi po, minsan tayo po ay punong-puno ng worries, stress, confusion. Tayo ay napakabilis mag-overthink. Punong-puno ng disappointment sa ating buhay. Dahil nga, hindi pa nangyayari, pinangungunahan na. At tayo yung naglilid ng ating buhay. Tayo yung may hawak ng direksyon ng ating buhay. Tayo yung nagde-decide kung saan pupunta yung puso natin, kung saan tayo gaganap, kung saan tayo maglilingkod, kung paano tayo maglilingkod. But, kung paano tayo nagtrabaho, kung paano tayo naghahandle ng ating families. But overflowing joy happens when we stop relying on ourselves and start allowing the Holy Spirit to guide us through our actions, through our thoughts, through our decisions. And the more na tayo ay humihingi sa Lord ng biyaya, the more na tayo ay nagdadive sa presence niya, sa word niya, sa grace niya, the more na nag-overflow yung joy sa ating pong mga puso. Amen. At kung gaano kalalim yung dependence natin sa Panginoon, ganun din kalakas yung, or ganun din kalakas
the last point is, ito po ay bumabalik-balik tayo din sa patuloy na tinuturo sa atin about humility. Ano po, doon talaga nasa-center ang lahat. Live humbly, setting Jesus as the perfect example. Yun nga po, babalik tayo sa point of humility. Humility, ito po yung posture na nag-a-attract ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. At kung nasa ang presensya ng Panginoon, there is joy. Kaya i-check po natin ang ating mga sarili. Nasaan point po tayo ng ating buhay? Tayo po ba ay namumuhay sa humility? Ano po? Sa isang humble life kasama ang Panginoon o sa isang life na ikaw na lang? Nagre-rely tayo sa ating mga sarili. Nagre-rely tayo sa kung anong kaya gawin ng ibang tao para sa atin. And Jesus is the perfect example of humility. Siya po yung King of Kings, pero siya po yung naging servant. Amen? Amen. Diba? King of Kings, tapos maglilingkod. Siya po yung Lord, siya yung Master. Pero siya po yung naghugas ng paa ng kanyang mga disciples. Grabe pong example of humility. Bakit po? Bakit po pinapakita sa atin ng Lord yung gano'n? Para po ipakita po sa atin na true joy is found in living a humble life. Kapag nabubuhay tayo with humility, mas open po tayo na tayo ay magpaturo sa Panginoon. Mas willing po tayo na mag-submit sa Kanyang will. Mas ready po tayo magmahal, magpatawad, at mas nakikita po natin ang goodness ng Lord dun sa mga maliliit na bagay. At mas nagagamit po tayo para din naman tayo ay makapag-bless ng iba. Next slide. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Pride hinders joy. Humility unleashes joy. Why? Because humility positions us in a place closer to Jesus. And the closer we are to Jesus, the greater our joy becomes. Kaya, ang tanong ko po sa inyo ngayong gabi, have you been drinking deeply sa source? Is Jesus. Next slide. Kasi kapag po si Jesus ang ating source, hindi nauubos ang ating joy. Basahin po natin. Kapag si Jesus ang source mo, hindi mauubos ang joy mo. Lahat ng tao sa paligid mo, madadamay sa blessing ng overflow. Amen. Amen. And I just want that joy to flow in our lives, to fill us, and makita ng mundo yung joy ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Pero sa ating pong generation, yung fresh joy po na ito po ay nai-interrupt. Hindi po siya natin na-experience agad. Bakit po? Because of the corruptions of our hearts. May mga bulok na parte po ng ating buhay. Yung ating mga secret sins, yung ating mga pangit na thoughts, pangit na motives, at yung mga thoughts na hindi pleasing sa ating Panginoon. And also, joy, it is interrupted, hindi natin ma-experience because dun sa temptations na rin ng enemy, na instead na nilalayaan natin, yung iba, ina-enjoy pa. Amen? At sabi sa verse 15, next slide po, sabi dito ng Samaritan woman, "Please, sir, give me this water." Ano siya po ay gustong-gusto niya na. "Then I will never be thirsty again and I won't have to come here to get that water." Ginusto po ng Samaritan woman na maranasan yung Lord, yung joy o yung living water na ino-offer po ng ating Panginoon. Kaya, ngayong gabi po,
ilalapit po natin ang ating sarili sa Panginoon. Pwede po bang i-turn off natin ang lights? At pwede po ba kayo mangyayari sa mga? Lalapit po tayo ngayon sa Panginoon. Hihingi po tayo ng grace. Lalapit po natin sa Lord yung mga sarili natin. Hihingi po tayo ng tawad sa mga kasalanan natin, sa lahat ng pagkukulang natin sa pagsamba. Kasi ako po'y naniniwala na hindi kalooban ng Lord na mamuhay tayo sa life that is not pleasing to Him. Sa isang buhay na puno ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, sa guilt, sa shame. At gaya nga po ng story ng Samaritan woman na naka-encounter sa ating pong Panginoong Jesus. Sabi doon, hindi naman kailangan ng Lord na pupunta o dumaan dun sa Samaria. Pero ginawa niya yun hindi dahil sa yun yung shortcut. Hindi dahil yun yung madaling daan. Pero alam ng Lord na meron siyang tao, isang broken, lonely woman na nangangailangan ng kanyang grace. At tayo po, para din po tayong katulad ng Samaritan woman na yun. And sometimes, the Lord will meet us into uncomfortable places. Sa mga sitwasyon po na hindi natin naiintindihan. But I want you to know that He is intentional in meeting us because He knows that that the Lord knows who needs His love. Noong time na yun, ang Lord po ay umupo dun sa balon. Siya po ay pagod, siya ay thirsty, uhaw-uhaw. Imagine niyo po siya po ay isang son of God. Pero noong time na yun, He was fully human. At nararamdaman niya din kung ano yung mga bagay na ating din nararamdaman. He feels us. Alam ng Lord na tayo po ay may kapaguran, may problema, may mga bagay na hindi natin ma-share sa iba. Pero tonight, the Lord is reaching us. And the Lord wants to give us that grace. At balik tayo sa story. Dumating po yung Samaritan woman. Siya po ay alone. Siya ay bit na jar kahit na napakainit. At hindi, let's see it as, siya po yung thirsty. Hindi yung sa yung ating thirst na uhaw lang. Ano po? She must be thirsty for acceptance, for peace. At ano po yung ginawa ng Lord sa kanya? Kinausap siya at sabi ng Lord, give me a dream. Hindi po ang Lord nang-discriminate during that time. And that time, grace, it reached across every line that people draw. And then Jesus tells her, sabi niya lang, if you knew who I am, you'd ask me, and I'll give you living water. Kita niyo po yung mga kapatid. This world may offer us different wells, iba't iba ng source. May well po ng pleasure, may well of success, may well of relationships, but all of them, they all run dry.
But when you drink from the living water that is Jesus, when you surrender your heart to Him right now, you will experience, you will find a fountain inside of you overflowing. And maybe ngayong gabing ito po, some of us may be like that Samaritan woman. You've been drawing from empty wells. Iba yung source mo. O, pwede kahapon si Lord yung source mo. Pero ngayon, kanina hindi si Jesus. And you've been thirsty for something deeper. But Jesus is saying to you right now, come to me, and I will give you living water. He knows your story. Alam ng Diyos yan, kahit hindi namin ikwento sa ating katabi, o kahit sa akin, hindi mo yan alam. Only God knows your story. And He knows kung ano yung mga kapaguran na dala-dala natin tonight. And now, He is sitting at your well. At ano lang yung isintay ng Lord para po tayo ay mag-ask sa Kanya. So tonight po, let us ask the Lord. Let Him fill our hearts because only Jesus can satisfy the thirst of our soul. At ako po'y naniniwala, hindi kalooban ng Lord na tayo ay masadlak sa kalungkutan, sa kasalanan. Ang kalooban ng Lord ay punuin po tayo ng overflowing fresh joy. Amen. In this moment po, let us worship God. And let this be the prayer of our hearts.
pray na hindi po kayo mag-depart from you, Panginoon, because you are our true source. Salamat, Panginoon. Hawakan niyo po kami ng mahigpit, Panginoon. And Lord, for the coming days, Panginoon, we will never forget that you alone is the true source of joy. Salamat, Panginoon, sa isang sweet fellowship, Panginoon, at ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon. We just give to you all the highest praise, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty and comforting name, we pray.